hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pambungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang binhing umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila, kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumpa, sumpa at pagtutungayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na nang banggitin ng prayle ang tungkol sa makasalanang hindi nangungumpisal na namatay sa bilangguan ng walang sakramento sa simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinapaninggan ng prayle, pero nagsawalang kiuna lamang siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paaralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis. Nang sumunod na araw ay ipinakita ng taong dilaw kay Ñol Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan ni Ibarra. Ipinagmalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa nuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinangaan ito ni Ñol Juan at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan na ni Padre Salvi ang seremonya at nagsibabaan ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubid mula sa kalo at kasabay nito ay ang pagkagiba ng balangkas. Napuno ng alikabukang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauhin ni Ibarra si Elias. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sinabi rin ni Elias ang pagkatuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paaralan. Hindi kakainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nanginayang naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula rito. Ito hindi naman silang ayunin ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagkaroon ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Napilitan akong maniwalang lubos sa Diyos sapagkat nawala na ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan ay nagpaalam na rin si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nanananghalian ang mga kilala at mayayamang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang Alcalde Mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtaka ang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay bumati sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan nang ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng prayle ang patutsada kay Ibarra. Lalong uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit, nang ungkatin ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Dinaluhong ni Ibarra ang prayle at tangkang sasaksakin nang pigilan ito ng katipang si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumalas sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang mangyayari. Walang pasabik dumating sa bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General, kaya naging abala ang lahat sa paghahanda.
Si Maria Clara ay panay ang pagtangis dahil pinagbawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang ekskomunyon sa binata. Patuloy na inaalon naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos upang mapawalang bisa ang ipinataw sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang inilalaan na maging panibagong Katipan Maria. Lalo na si Dakang Dalaga at pati si Tia Isabel ay naggalit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuri ng General si Maria Clara dahil pumagit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ng General si Ibarra kahit pa sinabihan nito ni Padre Salvi na si Ibarra ay excomulgado. Ngunit hindi ito pinansin ng General. Lumitaw na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General noong siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng General ang paghanga sa katalinuhan ni Ibarra. Ang mga paputok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. Ang lahat ay natigilan sa magandang pag-awit na Maria Clara ng Ave Maria Nicolnod sa salyong ng kanyang sariling piano. Kung napatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakadama naman ang kalungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig na kasipahayuan ng kasintahan. Saglit na naputo ng pagmumuni-muni ni Ibarra nang paalalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Sa pagdaan ng prosesyon, tanging ang tinitirahan lang ng Alperes at ni Doña Consolacion ang nakasara ang bintana. Maigpit na ipinag-utos sa Alperes sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananamit na asawa. Narinig ni Doña Consolacion ang awit ni Sisa. Inutusan ng Doña ang Guardia Civil na papanikin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awang si Sisa. Sa inis ng Doña ay inutusan niya ang Guardia Civil na pakantahin si Sisa. Muli niya inutusan si Sisa na sumayaw, ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Doña at pinaglalatigo si Sisa. Nagalit ang Alperes na makita ang pangyayari nito. Inutusan ng Alperes ang isang kawal na damitan, pakainin, at gumutin ang mga sugat nito dahil bukas ay ihahatid si Sisa kay Ibarra. Alas 10 ng gabi na magsimula ang dula. Pinamumunuan ni Don Filipo ang dula dahil abala sa pagsusugal ang alkalde ng mga gabing iyon. Nasa ikalawang bahagi na ng dula nang dumating si Crisostome Ibarra at agad na tumabi kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi na masaya nag-uusap ang magkasintahan, agad itong tumungo at nakipagkumprontasyon kay Don Filipo. Ngunit isa si Ibarra sa may pinakamalaking abuloy kung kaya't hindi niya ito maaaring paalisin. Dahil hindi nakapaalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang ang umalis kasama ng ibang pari. Ilang sandali pa ay umalis na din si Ibarra sa dula dahil sa kahihiyan nito. Habang nanonood ang lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagtatanghal sa kadahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Alperes at ang senyora. Nagkagulo naman ang lahat nang hindi pagbigyan ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Galit na galit ang mga ito dahil sa pagpapahinto ng tanghalan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigilin ang kabuluhan ng lahat, ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at naroon si Elias sa lugar nang mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Ibarra kaya inaliw nito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Aniya, kilala niya ang magkapatid na nanguna sa kaguluhan dahil minsan na nitong iniligtas ang magkapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na rin si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilat sa kaliwang mukha. Siya si Lucas.
kapatid ng taong dilaw. Nagtanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang niya ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Punong-puno ng pag-aalala ang bahay ni Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Tiburcio de Espadaña kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamalita niyang siya'y 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na ito nagdalawang isip na magpakasal kay Don Tiburcio na bagamat patpatin at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Tiburcio naman ay dati namamasukan bilang katulang sa ospital ng Espanya. Sa pilitan itong namasukan sa barkong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa nabigasyon at naging masasakitin, ay pinababa na ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Nang wala na tumutulong na kababayan, ay pinayon itong magpanggap bilang isang doktor. Sila ay mag-asawang doktor nang wala namang diploma. Habang nakain ng merienda ang tatlo sa bahay ni Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa bahay si Linares. Matapos sa pag-uusap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinuha rin ng Donya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighani naman si Linares sa taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakitang anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa prayle ay halos hindi rin makapaniwala na ang paring may magaspang na ugali at matipunong anyo ay maroon palang malambot na damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalma na ang damdamin ng pari, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso na si Carlicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at mapapamasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-aasawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng batiin ni Lucas na hiningi umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatulo siya ng luha na isinalaysay niya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagalit ang pare sa kadramahan ni Lucas, kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya at hindi siya pinabalanggo ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na pagaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil abala pa ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ekskomunikado. Nagsimula na ang pangungumpisa ni Maria Clara kay Padre Salvi. Napansin ni Tia Isabel na hindi nito pinakikinggan ang kumpisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Narating ni Elias ang lugar ni Kapitan Pablo na itinuturing niya bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa, kung kaya't iminungkahin ni Elias kay Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa kagustuhan ng kapitan na maipagiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan, ay tumanggi ito.
Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagbintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi napatunayang may sala, ay hinuli pa rin ang anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga autoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardiya sibil nang pinaghinala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang sedula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusob sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang makapaghiganti. Naunawaan ni Elias ang salubay ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti, ngunit sa takot na baka may madamay pang iba, ay kinalimutan na lang ang hangarin na ito. Isinalaysay din ni Elias ang kaibigan niya si Ibarra. Maaari itong makatulong upang ipaabot sa general ang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon man ang binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanib ito sa kapitanan. Ang aking natutunan sa Kabanata 31 hanggang 45 ay tungkol sa tanghalian. Naganap ang isang malagang eksena sa bahay ni Doña Lucio at Doña Victorina. Sa kabanatang ito ay pinakita ang isang masalimuot na kaganapan na nagsisilbing isang simbolo ng pamumuhay at pag-uugali ng mga ilustrado sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng Kastila. Ang aking pong natutunan sa Kabanata 31 to 45. Maraming mga Pilipino ang nanatiling bulag sa katotohanan ng kanilang kalagayan dahil sa takot o pag-asa sa mga pangako ng mga Espanyol. Ang pagiging maparaan ng mga Espanyol sa pagkontrol sa impormasyon ay nagdudulot ng pagkalito at pagkakahati sa mga Pilipino.